Mahal ay dadaon na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Inaanyayahan po tayong lahat ay tumayo, magbigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved Odin Preacher, Kuya Andy Viñas. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved preacher, Lito Lumage. Everybody say, praise the Lord. Taas ang kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, ang mamanal. Maraming salamat sa dakilang pagkakataong kalubos sa amin sa araw to. Na kami dinala mo rito upang sambahin ka namin. Pasalamatan at purihin sa lahat-lahat na kabutihan, pagpapala, pag-ibig mo sa aming buhay. Thank you, Lord, that you bring me here safe to offer you the sacrifice of praise. Thank you, Lord, that you bless every part of this service. We feel thy Holy Spirit, Lord. Thank you so much for the great anointing given to us, to the Lord. Of course, to the first prayer and the fruits of prayer of my beloved parents in the Lord and all beloved children. Anoint me, Lord, again ito without you, my God, but only my wisdom and understanding. I bind Satan, cast out, hindrances of lip, and doubts in our midst. Bless us today, my God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Mahina yung palakpak natin. Yan, ganang malakas na palakpak. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, the Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and always cherishing and remembering their blessed preaching and teaching. And greetings to whole blessed Almeida children, along their beloved family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dear brothers in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer namin sa buong daigdig, magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang ating pag-aralan sa araw to ay makita niyo po sa ating monitor dyan. The benefits of praise and worship. Ano ba yung mga benepisyo sa mga pagbupuri at mga pagsamba? Kailangan malaman ng bawat Kristiyano na bakit tayo magbupuri, bakit tayo sumasamba. Bakit ang ating Diyos na pinaglingkuran buhay, siya po'y karapat-dapat ang purihin at sambahin. He's worthy to give praise and worship. Yan ang ginakatutuwa ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, let us offer to Him a sacrifice of praise to God continually, that is the fruits of our lips, giving thanks to His name. Fruits of our lips, giving thanks to His name. Kaya dapat malaman, pag palagi tayo nag-aalay ng mga pagpupuri, sakripisyo sa Diyos, nga bunga ng ating mga bibig, ito po'y nakinaluluguran ng ating mahal na Panginoon. The fruits of our lips, giving thanks to His name. Yung pagpasalamat, kasama po sa pagpupuri po yan. Praise, worship, and thanksgiving. Kaya natutuwa ang Panginoon pag palagi tayo nag-u-offer sakripisyo ng mga pagpupuri sa Kanya. Amen? Amen? Sabi dito, praise and worship shift focus from earthly problems to God's greatness. Ibig sabihin, ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay papapalitan, shift. Papapalitan yung ating pag-concentrate, pagpupokus from earthly problems. Sa lupa, dito sa lupa na mga problema. Maraming problema sa lupa, di ba? To God's greatness. So ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos ay mapapalitan yung ating pag-concentrate, pagpupokus ng mga problema natin dito sa lupa na pakarami at upang titingnan natin ang kadakilaan ng Diyos. God's greatness. Amen ba? According to the scripture, this intentional focus
ushers in supernatural peace. Break spiritual burdens, invites divine protection, and allows you to experience the manifest presence of God. Pag ito po'y gawin natin, sadyain natin, nga i-focus ang ating isipan sa mga pagpupuri, ay magdadala ushers in supernatural peace. Hindi pala basta-basta. Magdadala sa atin, mag-a-assist sa atin, ushers in supernatural peace. Hindi basta-basta. Pag sabing supernatural peace, ito po'y kapayapaan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Break spiritual burdens. Wawasakin niya ang mga naramdaman tang kalungkutan, spiritual burdens. Kalungkutan, para nawala ng pag-asa. Amen? Weariness, loneliness, anxiety, to break spiritual burdens. Wawasakin niya ang mga naramdaman nating kabigatan sa ating spiritual. Pag tinatamad ka na magsamba, tinatamad ka na magpuri, tinatamad ka na magtaas ng kamay, tinatamad ka ng umawit. That is spiritual burdens. So pag ikaw ay sadyain mo, i-focus ang iyong pag-iisip, ay magdadala sa supernatural peace. Magkaroon ka ng supernatural peace. Grabing kasiyahan, grabing kapayapaan. Wawasakin niya ang mga naramdaman tang panghihina, kabigatan sa ating spiritual. At mag-invites divine protection. Maimbitahan natin ang baka Diyos nga pagproteksyon ng Diyos sa ating buhay, wherever we are, wherever we go, we are protected by divine protection from our loving God. And allows us to experience the manifest presence of God. At bibigyan tayo ng Diyos. Ipa-experience ng Diyos sa atin, ipahayag niya sa atin, ipapakita niya sa atin, hallelujah, ipadama niya sa atin ang kanyang presensya. Amen ba? Yan po ang mga benepisyo ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Nasundan nyo ba? Yun po. Praise and worship, shift your focus from earthly problems to God's greatness. Yan ang una. Mag-iba ang pag-focus mo sa mga maraming problema mo ito sa lupa at din makita mo at maalaala mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, greatness. Sabi ng Biblia po yon. Kung sadyain mo daw, intentionally, focus, ushers in supernatural peace. Kung sadyain mo talagang i-focus ang isipan mo sa mga pagpupurit, pagsamba, mga minamahal, magkaroon ka ng supernatural peace. Break spiritual burden, wawasakin niya yung mga panghihina, kalungkutan, burden mo sa spiritual. Then invites divine protection. Maimbitahan mo, maauhag mo, mahagit mo ang pagproteksyon ng Diyos sa iyong buhay. Amen. And He allows us to experience the manifest presence of God. At pabibigyan tayo ng Diyos. Kaya padama niya sa atin, ma-experiensyahan po natin, ipahayag ng Diyos atin ang kanyang presensya. Pupuspusin niya tayong kanalban ng Espiritu na magkaroon ka ng supernatural peace. Ma-break niya ang atong mga spiritual burdens. Magkaroon tayo ng protection sa Diyos. At magkaroon tayo ng grabing kasiyahan, kagalakan sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Ito po ang ating mga benepisyo. Sundan niyo ako, mga minamahal. Number 1, ang benepisyo ng Diyos. It ushers in God's presence and peace. Yan ang itong pinag-oralan. Una, magkaroon ka ng supernatural peace. Ushers, magdadala sa atin, mag-guide sa atin. Amen? Amen? Patungo sa presensya ng Diyos nga may kapayapaan. Amen? Paano yon? Sabi niya, when you worship, kung ikaw ay sasamba, you invite God to actively dwell in your circumstances.
Pag tayo sumamba sa Diyos dito sa ating panambahan, ma-invite natin ang Diyos kasi siya po'y kikilos sa ating mga puso sa bawat pangyayari sa ating buhay and dwell in your circumstances. His presence, ang kanyang presensya, papalitan, replaces anxiety with supernatural peace and centers your heart. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya dito kayo sabay sambahan, talagang taos puso kapag samba. Upang ma-invite natin. Ma-invite natin ang Diyos kikilos sa buhay natin na may kapangyarihan. At ayang presensya nga madama natin, papalitan yung naramdaman nating anxiety, pag-alala, kabalaka, fear, takot sa mga mangyayari. His presence replaces anxiety with supernatural peace and centered your heart. Pagkapayapaan at siya'y papasok sa ating puso. Amen? Amen. Kaya sundan nyo yan. Yan ang mga benepisyo natin makukuha sa taos pusong pagpupuri at pagsamba. Makibasa sa mga bersikulo, Psalms 22 verse 3, and Isaiah chapter 26 verse 3. Praise the Lord. Sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 22, ang talata ay 3. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpupuri ng Israel. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Yet you are holy, enthroned in the presence of Israel. Banal ka nga Diyos pag atin sa pinupuri. And thou inhabitest the presence of Israel. Nagpapagitna, nagpapatiniwala, inhabitest the presence of Israel. Inhabit the presence of His people. Pag tayo sumasamba ng taos puso, pinupuri natin ang Panginoon. Siya po'y bababa sa ating kalagitnaan. Puspusin niya tayo kanyang banal na Espiritu. Inhabit or enthroned. Amen? The presence of His people. Kaya tuwing nakita nyo sa ating pagpupuri dito, taos pusong pagpupuri, bumababa ang presensya. Nagiiyakan tayo, nanginginig tayo, napupuspos tayo, dahil totoo ang banal na kasulatan. Pag taos puso tayo nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Hallelujah. Siya po'y bababa sa ating kalagitnaan. He inhabit the presence of His people. Kaya, ma-reflex ang atong naramdaman ng kalungkutan, mga anxiety. Magkaroon ka ng experience ka ng supernatural peace. Gabi maramdaman mo iba. Kaya pag-uwi mo sa iyong tahanan, maiwan na dito yung burden mo, spiritual burden, maiwan dito sa simbahan. Pag-uwi mo, tuwang-tuwa ka, galak na galak ka. Kahit pagdating mo sa tahanan mo, pagbukas mo ng kaldero, walang kanin, hindi ka nalulungkot. Pagbukas mo ng refrigerator mo, walang laman, hindi ka nalulungkot. Bakit? Tuwang-tuwa ka hanggang nawala, nabiak, nawasak ang naramdaman yung kahirapan, kabigatan, galing ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. It breaks spiritual burdens. Ma-invite mo Holy Spirit, papasok sa puso mo, grabe, you are sufficient. Sapat na sa iyo kahit wala kang makain. Sapat na sa iyo kahit wala kang anumang bagay sa martil sa lupa. Kaya hindi natin mabayaran ang presensya ng Diyos. We cannot buy this presence of God. Hindi natin pwede mabili ang presensya ng Diyos. Yan ang pangako ng Panginoon nga ibigay niya sa atin ang presensya para lahat ng mga problema natin mawala. Kaya napaka-importante yung taos-pusong pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Because siya ay banal na Diyos. Nagpapagitna siya sa mga pagpupuri ng iyang mga anak. Kaya sayang lang po pag tayo nagpupuri, wala kang naramdaman na presensya. The Holy Spirit did not enthrone, dwell in your heart. Kaya sikapin natin, mga minamahal. Amen? Marami tayong problema sa lupa, di ba? Ano bang problema natin? Una. Anong problema natin una sa lupa? Ha? Anong pinakamalaking problema natin sa lupa? Hindi nyo mabanggit. Oh, tama ka, Brad. Walang pira.
Kasi pag wala kang pera, sabi nila, mabuti pa yung pera, may tao. Pero yung tao, walang pera. Amen. Amen. Pero pag napuspos ka na ng banal ng Espiritu, naiwanan mo na sa loob ng sambahan yung kabigatan ng puso mo. Wala ka nang alalahanin pa. Bakit? May experience mo ang supernatural peace, kagalakan sa puso mo. Kahit mawalaan ka ng millions, hindi lang mawala yung presensya sa puso mo. Amen. Isaiah 20 verse 8, you keep in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Amen. Siya po ay nanatili sa iyo. Ginaganap mo siya ang perfect peace. Grabe, kumplito. Kapayapaan sa isipan na natili sa loob ng ating puso at isipan. Because He trusts in you. Naniwala tayo sa Diyos at nagtiwala ang Diyos sa atin. Kaya pinadama niya sa ating pinananahan niya sa ating puso ang kanyang kumplitong, perfectong kapayapaan sa isipan natin. Hindi ka mag-alala. Kaya minsan magmawawander tayo. Bakit may mga Kristiyano nga sumasamba naman, nagpupuri naman, gumunga sa kanyang kalooban, bakit? Sabihin lang, Kuya, may anxiety ako. Sabi ko, bakit nagkaroon ka ng anxiety? Na may pangako ng Diyos, alisin niya yung mga spiritual burden sa puso natin, mga anxiety, replaces. Palitan niya ng kapayapaan kasi ang kagalakan, perfectong kapayapaan. Wala ka ng alalahanin, wala ka ng isipin, wala ka na ikakaba sa isipan ng bakit ang Diyos mo buhay at makapangyarihan. Siya po'y nananahan sa puso mo. Pag napuspos ka na bresto, wala na. Lalayas na ang mga naramdaman mo sa puso mo. Kasi yung itaw na anxiety, sa Bisaya, kabalaka yun. Kabalaka sa Bisaya ang anxiety. Anong kinakabalakan mo? Anong alalahanan ba? Ano bang kinatatakutan mo mangyari? Yung bakit you feel anxiety? Yung pangako ng Diyos, supernatural peace naman. Perfect peace naman. While you are praising the Lord, while you are worshiping the Lord, grabe, may experience mo, hindi basta-basta. Perfect peace of mind is stayed in you, manatili sa atin. Kaya imposible. Kaya tanggalin nyo yung mga anxiety sa isipan nyo. Huwag mo na isipin yung hindi mo dapat maisip. Amen? Ano bang iniisip mo, Brad, sis? Meron kayo iniisip eh. Para mawala yung anxiety mo, huwag mo na isipin yung hindi mo maabot. Amen? Amen? Kaya isa ng tao ma-anxiety kasi may gusto niyang abutin. May gusto siyang abutin. Hindi niya maabot, so magkaroon siya ng kabalaka, pag-alala, worried. Ma-worried siya. Hindi po ganun. Ang puso natin ay ipananahan natin ang presensya ng Diyos. Kasi always keep Him perfect peace of mind na nanatili sa puso natin. Huwag na tayo mag-isip ng ano paman. Amen? Di ba kanta yun? Kantata ng Apo ay King Society yun. Huwag ka mag-isip ng ano paman. Ang isipin mo lang ng Panginoon na natili sa puso natin. Palapagan po natin ng Diyos. Na anytime now, tutunog ang trumpita. Anytime now. Yan lang ilagay mo sa puso mo. To keep enthroned in your heart na anytime babalik ang Diyos. Pag bumalik ang Panginoon sa alapaap, during the rapture time, kailangan marinig ko ang trumpita ng Diyos. Marinig kong trumpita ng Diyos. Kaya kung marami kang iniisip, mabis ang isipan mo sa kakaisip na wala ka naman iniisip. Mawalaan ka ng tamang pag-iisip. Baka pag tunog ng trumpita, hindi mo na tuloy marinig. Kasi hindi ka nag-concentrate. Amen? Yung konsentritan mo ngayon, anytime, baka babalik ang Panginoon. Kasi in the moment, in the twinkling of an eye,
isang kisap mata eh. And we shall hear, marinig natin ang trumpeta ng Diyos. We shall hear the trumpet, the shout of the archangel. Yun natin dapat papakinggan palagi. With the shout of the archangel. Na tayo manatiling buhay dito. Pag marinig natin yan, lilipad tayo sa langit, i-rapture tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya you just to keep your mind in the Lord, na magkaroon ka ng perfect peace. Mawala ang ating mga problema. Di ba? Buhay ang Diyos natin. Kayang kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay. Mawala yung takot natin at mga pag-alala. Basta importante, purihin natin siya at sambahin ng Diyos sa puso upang mamananahan sa ating puso ang kanyang presensya at kapangyarihan. Everybody say praise the Lord. Pangalawa, anong benepisyo ng Diyos sa mga pagsamba at pagpupuri? It brings deliverance and spiritual breakthrough. It brings deliverance and spiritual breakthrough. Magdadala sa atin ng paglaya. Paglaya sa kasalanan, paglaya sa kahirapan, paglaya sa mga bisyo, paglaya sa lahat ng kalungkutan at takot. It brings deliverance and spiritual breakthrough. Ano yung spiritual breakthrough? Spiritual na pambihirang tagumpay sa paglingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Breakthrough means pambihirang tagumpay. Amen? Awesome victory and triumph. Breakthrough. Grabe ba lang pagpupuri? Amen? Grabe pa lang ang benepisyo sa pagsamba at pagpupuri? Eh kung wala ka dito sambahan, hindi mo matanggap ito ang mga benepisyo. It brings deliverance and spiritual breakthrough. Sabi na, the scripture says that praise is a powerful spiritual weapon. Ang Biblia nagsabi ang amang pagpupuri ay isang makapangyarihan nga spiritual nga sandata. Armas hinganiban. That praise is a powerful spiritual weapon to undo all the works of Satan. Lahat. Declaring God's truth in the middle of a trial can break chains. Ideklara niya ang Diyos ay katotohanan sa gitna ng mga pagsubok. Can break the chain. Puputulin niya ang kadina. Amen ba? Everybody serves the Lord. Amen. And bring clarify to confusing situation. Anong clarify? Magdadala ng malinaw. Maging malinaw ang isipan to clarify the confusing situation. Anong confusing? Nakukonfuse ka. Nagugulimihanan ka. Marami kang iniisip sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Pero pag grabe ka magpuri, magsamba sa Diyos. Puputulin niyang kanina gumagapo sa buhay mo at magdala siya ng malinaw ng isipan, mawala ang imong pang-assistyon nga hindi mo maintindihan sa sitwasyon sa buhay mo. And physically, alter the atmosphere. Palakpakan mo natin, Diyos. At physically, ma-alter, mawala, maging malinaw ang ating paligid. Wala ka nakitang mga taong itim dyan. Amen? Nakita mo, puro na maliwanag. Nakita mo, puro mga hill. Nagliliparan sa harapan mo. Nakasmile sa'yo. Kinukomport ka. Hallelujah. Damang-damang presensya. It brings deliverance and spiritual breakthrough. Palakpakan po natin, Diyos. Pakibasa, Acts chapter 16, verse 25 up to 26. Praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 16, ang talata ay 25 hanggang 26. Datapwat ng maghating gabi na,
si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. 26. At ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat, nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto. At nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. It brings deliverance and spiritual breakthrough. Si Paul and Silas, nangalang ebanghelyo, hinuli ng mga sundalo. Sila po'y binilanggo sa prisuhan, at dinala sa Bartolina, pinakamadilim nga lugar, at tinalian mga kamay at paa ng kanina. Ngunit sa gabi, and suddenly there was a great earthquake. Nung sila pa'y nung gabi at na midnight na, kalahating gabi. Nagagapos lang kamay at paa, ngunit ang bibig nila hindi nakagapos. At midnight, sabi ito, at midnight, Paul and Silas will praying and singing hymn to God. Si Silas po ay nanalangin at nagpawitan, nagpupuri sa Diyos. At ito po'y narinig ng mga ibang mga priso. Amen? Amen? Narinig ng ibang mga priso sa bilangguan. At sa biglaan lamang, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. Bigla lang, sa pagpupuri ni Paul and Silas, pinakinggan sila ng ating Panginoon. Biglang bumaba, naglinog, suddenly there was a great earthquake. Naglindol, so that the foundation, yung mga haligi ng prisuhan ay nanginginig, at maya-maya, nabuksan ang pintuan ng bilangguan. Hallelujah. At ang ilang mga gapos siya kanina, nangabugto, nangawala, sila lahat pinalabas ng ating mahal na Panginoon. It brings deliverance and spiritual breakthrough. Kaya pag grabing problema mo, gapos ka sa problema, wala ka ibang gagawin kundi purihin mo ang Diyos. Awitan mo ang Panginoon. Sa kalagitnaan ka ng problema, sa kalagitnaan ka ng karamdaman, wala ka nang mapuntahan. Like Paul and Silas in the midnight, 12:00 ng madaling araw. Wala na sila mapuntahan, tahimik na, time na. Ngunit mga minamahal, anong ginawa nila? Inawitan nila, pinuri nila ang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos palagi nakaapukas ang pintag, ang iyang tainga, pinapakinggan ng mga anak mo sa amin, unang binasa na ito kanina, because God inhabit enthroned the presence of His people. Nakikinig siya, nagpapagitan siya, bumababa sa kalagitnaan. Hallelujah. Himiglang nag-earthquake, gabi din inuyog ng Panginoon ang mga pinto, tanan, binuksan sila. Walang tumulong ang tao, ang Diyos ang tumulong sa kanila. Spiritual breakthrough and deliverance. Nakalabas sila. Pinalabas sila ng Diyos sa grabing kapangyarihan sa magitan lamang ng paggalangin at mga pag-awitan, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Take note of that, mga beloved brethren. Ang pagpupuri, pagsamba na to sa puso, it brings deliverance and spiritual breakthrough. Magdadala ng paglaya, kalayaan, deliverance from the chains of the devil and spiritual breakthrough.